What's up mga chongs? This is Vlog Nicosa again. For today's video, pagkumparahin natin si Skytown 150 ng Kymco at ito si Maxi 160 ng Bristol Motorcycle. Check natin kung sino dito ang mas sulit para sa bulsa at maganda pang biyahe para sa ating mga rider. By the way, itong Maxi 160 ng Bristol is palabas pa lang sa Philippine market. At kita nyo naman yung itsura na ito, napakapogi, kamukha ng X-Max 300. Check na natin agad yung specs at yung presyo at yung performance na itong dalawang to. Let's go! Yun mga bossing, so halos parehas na parehas kung titignan mo yung placement ng panel gauge nitong dalawang to na si Maxi 160 from Bristol and Skytown 150 from Kymco. Kita nyo naman halos parehas na parehas ang placement ng lahat, pati sa manibela, sa panel gauge, sa windscreen, and sa parang pinaka-position ng kamay ko sa kanila. Halos Maxi feels ang dating nilang dalawa. So ngayon, simulan na agad natin ang specs at performance, pati price na itong dalawa, pagkumparahin natin sila mga bossing. Let's go! Simulan natin sa makina mga bossing. Si Maxi 160 ang unahin natin. Meron itong 160cc single overhead camshaft, liquid cooled, 4-stroke at 4 valves. Electric fuel injected at liquid cooled na rin. 11.8 kilowatts at 8,500 RPM na max power at 4.7 Newton meter at 6,500 RPM. At si Skytown naman ay merong 150cc single overhead camshaft, 4-stroke, 2 valves, EFI na rin siya, air cooled, 11.3 max power at 11.9 ang max torque niya at 6,500 RPM. Another good thing dito, parehas silang naka EFI or fuel injected, and then yung Maxi 160 4 valves, and then yung Skytown 150 is 2 valves. And air cooled si Skytown 150 at liquid cooled naman si Maxi 160. Pagdating naman sa braking power, si Maxi 160 ay may dual disc brake na harapan at likuran, and may dual channel ABS din, plus traction control system. At dito parehas sila ni Skytown 150 dahil naka-dual disc brake na din si Skytown 150, dual channel ABS at may traction control system din. Doon pa lang ay panalo ka na sa specs nitong dalawang scooter na to dahil loaded sila ng mga safety features like dual disc brake, dual ABS at traction control system. Ngayon punta naman tayo sa seat height, sa weight, sa fuel capacity at gas consumption pati under seat compartment nitong dalawang scooter na to. Si Maxi 160 ay mayroong seat height na 746mm, may weight siya or bigat na 137 kg. Sa fuel capacity niya napakalupit, 13 liters, grabe. At sa gas consumption naman niya meron siyang 40 km per liter. At ang kanyang underseat compartment ay kasyang-kasya ang full face na helmet. Si Skytown naman 150 ay meron namang seat height na 770mm, may weight na 126 kg, fuel capacity niya 7 liters lang, at ang gas consumption nito ay 46 km per liter with 28 liter underseat compartment. Kasya rin ang full face na helmet sa kanya. Medyo mataas ang seat height ni Skytown 150, medyo magaan din naman si Skytown 150. Pagdating sa fuel capacity, mas malaki po ang laman ni Maxi 160 dahil meron itong 13 liters. When it comes to panel gauge, meron silang standard digital colored panel pero dual panel si Maxi 160 and standard lang si Skytown 150. May keyless smart system na po si Maxi 160 and standard shutter key ignition lang si Skytown 150. May built-in passing light po parehas, pero may start and stop system si Maxi 160 at si Skytown ay wala. Ang size ng gulong ni Skytown 150 is 110/70/14 ang harapan at 130/70/13 ang likuran. Malapad na din ito. Si Maxi 160 naman ay may size na gulong 110/70/13 ang harapan and likuran is 130/70/13. Parehas din itong tubeless. Si Skytown ay 14 yung harap, 13 yung likod, pero si Maxi 160 ay parehas 13 ang harap at likod. Good thing pa yung fuel tank nila ay nasa harap ng rider para hindi mahirapan magpagas, hindi mo na kailangan magbukas ng compartment. When it comes to suspension, parehas silang front standard telescopic suspension, and then yung likuran nila parehas silang dual shock absorber. Oil dump po si Skytown, and then with subknock naman si Maxi 160 na preload adjustable. Kung titignan mo si Maxi 160 at si Skytown 150 ay halos parehas silang gwapo at lakas makadating ng Maxi Scoot feels. Pinakamalupit pa nito is parehas silang LED lightings. Futuristic ang headlight nitong si Skytown 150, and ito namang si Maxi 160 is medyo hawig sa X-Max 300. Good thing all LED lighting sila sa headlight, sa tail light, and sa signal light. Parehas din silang may integrated na signal light sa harapan at parehas din silang loaded ng USB charging port with front compartment pocket. Parehas dalawa ang front compartment pocket nila
And si Skyton 150 isa lang yung may takip na front compartment. Pero itong si Maxi 160 parehas may takip, parehas silang may USB charging port. Goods na goods, diba? Sa mga buttons naman ni Maxi 160, meron itong built-in passing light, adjustable ang kanyang brake lever, and meron itong stop and start system. Meron din TCS control. And syempre keyless system na rin ito or keyless smart system. While si Skyton 150 naman is pretty standard yung mga buttons niya, pero meron din itong built-in passing light. Ang susian nito ay standard shutter key, pero colored na ang kanyang display or digital panel, di ba? Napaka-futuristic na rin dahil meron itong TCS and ABS. Sulit na rin si Skyton 150. Ngayon, dito na magkakatalo sa presyo nitong dalawang scooter na to. Magkano ba si Kymco Skytown 150 at magkano ba si Maxi 160 from Bristol Motorcycle? At dahil nga medyo lumamang ng konti sa specs itong si Maxi 160 pati sa fuel capacity dahil 13 liters ang fuel capacity nito, may dual channel ABS at traction control system din naman siya. Pero mas mabilis ito ng konti pagdating sa max power and torque. Tapos syempre naka-liquid cooled na din ito and yun nga mas malaki yung advantages ng 13 liter fuel capacity. And 4 valves na din po si Maxi 160. Ang price nito ay 148,800 pesos. Pero sa introductory price nito ay discounted ng 10K. So 138,800 pesos. So yung presyo na yun is medyo sulit na kukumpara mo naman sa NMAX at sa Aerox dahil nga sa TCS at dual ABS nito pati sa fuel capacity and 4 valves na din siya. Ngayon, check naman natin ang price ni Skytown 150 from Kymco. Consumer choice wise, itong si Skytown 150 dahil meron na itong dual disc brake, dual channel ABS system, traction control system at napakagandang headlight. Ang presyo lamang nito sa Philippine market ay 118,500 lamang po. Yan, ganyan po kamura si Kymco Skytown 150. Grabe, 'di ba? Kaya consumer's choice po ito. So yung agwat nila sa presyong dalawa ay napakalaki, almost 20 or 30,000. Pero syempre kung titignan mo sa specs, talagang mahihiwalay dito yung mga consumer. Kung gusto ng mas magandang specs at mas mabilis sa Maxi 160, kung gusto naman ng pang trabaho lang or pamasok lang, pabagsak sa Kymco Skytown 150. It's your choice. Comment mo kung anong trip mo. Once again, this is Bag Nicosa. Thank you and don't forget to subscribe and like my channel.